Okay. Yun. Okay. So, let's continue. Tapos, mamaya, ano na. I'll be checking your attendance later on. Ikon ko lang yung draw.io. New diagram. Ayan. Para ready na tayo dyan. Okay. Yan. So, balik tayo dito sa story. Okay. By the way, Mr. Akamaka. Meron ba si Mr. Akamaka? Are you there? Wala. Then, wait. Check ko lang yung meron naman. Henry Akamaka. Invited. Pero wala naman siya. Anyway. Google Slides na lang. Okay, Bob, Alice, and Trudy or Truder. Okay, so message intercepting, attack on confidentiality. So for example, si Alice and then si Bob and then si si Trudy for example. So like I said, ito kasi wiretapping, okay? Using the repeater. We have also kasi yung repeater cable or telephone. Repeater or amplifier. Wait lang. Hanapin lang natin yung example. Bakit Shopee? Images. Telephone lines. At wala. Parang hindi, iba to eh. Hobby yan. Ano pang tawag nila doon? Nakalimutan ko na. Pero repeater kasi yung tawag namin doon eh. Repeater cable or cable. Extender naman yun.
maganda to. Example of a wiretapping. Yan. So we have the power supply of the telephone. And then, yan. Same connection lang sila. You can see. This is the wiretap and this is the original telephone. So, i-wiretap lang nila yan. Pero meron yung isang device na I will just plug in yung telephone line. Then yun, naka-wiretap ka na. So, this is wiretapping. Okay? So, naka-wiretap lang to. Next. So, we have also the tampering with message. So, yun. Example ko to, ito yung last topic natin ata, I think. So, for example, we have the computer ni Alice. And then, we have also the computer of Bob. Then, isa pa. Ito na lang. And then, for the computer network kasi, meron tayong switch or hub. Hub na lang. Wala. Switch. Router. Bakit wala yung hub? Ito na lang example. So this is the hub or router. So this is connected to the router, yung computers. Yan. And then as well as this one. Yan. Okay? So imagine niyo na this is the cable lines, yung UTP cable. Okay? So that is connected to the hub. Okay. So dito, in our example here, walang direct contact, direct connection of the computer of Alice to the computer of Bob. Walang direct connection. So ibig sabihin, wala siyang connection. But this is connected to the computer of Bob. So ibig sabihin, if Alice will send a message or a request or a message to Bob, kailangan dadaan muna siya kay Trudy or to this computer. Yan. So what is the connection? For example, kung maalala nyo yung crossover and straight through cable sa computer network. Yan. So meron tayong tinatawag na crossover and straight cable. Ito lang. Yan. Copy image address. Okay, so we have the straight through and then we have the crossover. So for the straight through, saan ginagamit yung straight through? Cable. Ano to eh? Pero hindi niya sinabi kung ito to. Yan, ito na lang. Copy image address. So here, the straight cable, again, the straight cable is ganito ang straight cable. So orange, white, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, and brown. So this is the straight cable. For the straight cable, straight through cable, ginagamit yan for switch and router.
switch to PC, switch to server, computer, hub to PC, hub to server. Pero wala kayong makikita. You cannot see any straight cable that can connect switch to switch, hindi rin pwede. PC to PC, hindi rin pwede. PC to server, hindi rin pwede. Okay? So, the switch is only for the switch to switch, switch to router, so they say, switch to PC, switch to server, hub to PC, and hub to server. Okay? So, ibig sabihin, yung isa, the crossover is used for crossover cable. Ito ata yung peer-to-peer. Ito sana maganda pero wala naman siyang ito yung crossover. Pero for the crossover kasi, that is used for the PC to PC. Yan. Yung last example, PC to PC. So, hindi na siya connected sa hub. If you notice, hindi na siya connected sa hub. So, pwede na siyang direct by using the crossover cable. In your computer network, I think naituro na to sa inyo yung sa computer network. Straight through and crossover cables natin. Now, in my diagram, ito, gagamit siya ng straight cable. And then, here also, this one is also a straight cable. Ito yung mga straight cable natin. But here, computer to computer, they are using crossover cable. So, pwede ito. Okay? Yun nga lang, for this computer, for Trudy, ito si Trudy, dalawa yung LAN cable niya. Ay, ano yung tawag nun? NIC, Network Interface Card. Yan, dalawa ang network interface card niya. Okay, yan, dalawa. So, pwede yun. Yan, okay. So, meaning dito, yun nga, bago mag-send si message, bago makareceive si Bob ng message kay Alice, dadaan muna yan kay Trudy o dun sa server. Ginagamit din namin ito for server setup. Like for example, bago makapunta kay Bob, for example, Bob is an employee. Employer ito. Ito yung employer. Kung ayaw ni employer na makapag-access ng Facebook si employee, ito for example, employee, then, pwede niyang i-block dito sa server. So, ginagamit din namin yon. Okay? So, for example, another computer. Gawa tayo ng maraming computer. For example, dalawa lang. Yan. So, for example, ito yung server ni Facebook. Example lang Tama ba? Or internet. Kapag dapat pala nasa kabilang side siya. Ay, hindi ako nalilito. Okay. Tapos ito naman, connected dyan. Wait lang. Ayusin ko lang siya. Yan. So, dapat dadaan muna siya dito. Then, ito naman, dito siya. Ayan. Parang pareho din Okay, sorry. Okay, so for example, this one, ito, si employer, magsesend siya ng message sa dalawang computer na to, pero pwede niyang i-block ng server. Okay, so ganun din dito. Pwede rin niyang anything na pwedeng
i-send ng dalawang computer na to sa computer na to, pwedeng i-block ng server na to, ng computer na to. And I will be demonstrating to you that by sa mga next topics na natin. Kung paano natin gagawin yun. Okay? Next. Yan. Authenticity attack. Fabrication. So, unauthorized assumption of others' identity and generate a distribute object under this identity. So, para magpapanggap siya. So, for example here, wala siyang connection kay Bob. Okay? Pero, dito kasi, nagpanggap siya na siya ay si Alice. At nag-send siya ng message kay Bob. Okay? So, nawala na yung authenticity. Kasi hindi naman siya yung original. Okay? So, yan. Next, attack on availability. So, destroy hardware, cutting fiber or software. Modify software in subtle way, alias commands, corrupt packets in transit. So, paano ito? Ito naman, pwedeng i-cut mo na lang daw yung fiber or pwedeng i-cut mo na lang yung cable para hindi na siya hindi makareceive si Bob ng any message. Or pwede rin naman i-corrupt mo yung software. Okay, sirain mo yung operating system of the computer so hindi na rin siya makaka-receive ng message. Modify, ito naman, corrupt packets for networking na to. For networking. Packetization. Example. Sa computer network kasi, meron tayong tinatawag na packet. Okay? Delete ko lang yan. Ayan. Balik na rin natin. So, for example, this is a server. Ito yung server natin. ito yung client. For example, the client will request for a video. For example, movie. Yan. Yung tinatawag kasi nilang packet dito. Yan. Yan. Dito, dadaan siya. Yung per packet niya. For example, magda-download ka ng 1 MB or MB ba? GB na lang. 1 gigabyte movie. Palakihin ko sa ano. Yan. 1 gigabyte movie. Magda-download siya. Okay. Galing dito sa server na to. Kapag mababa kasi yung bandwidth mo, so this is your bandwidth for example. Pag mababa yung bandwidth mo, ang gagawin ng network is ipapacket niya yung 1 MB. So, ibig sabihin, yan, for example, ang kaya lang nito is 100 MB. Okay, isang packet na yan. Tapos, another packet, another 100 MB. Kasi yun lang naman ang kasya dun sa bandwidth mo. So, another 100 MB dyan. Okay. Ito yung tinatawag nilang packetization. So, per batch. So, pupunta yan doon. Tapos, pupunta yan doon. Kapag nakompleto niya ng 1 gigabyte na movie, saka lang niya i-compile at gagawing isang file. Okay. So, yun yung packetization na tinatawag dito. And blatant denial of service, crashing the server, overwhelm the server, use up its resources. For the denial of service kasi, from the word denial of service, ibig sabihin, for example, gusto mo mag-print pero hindi ka makapag-print. So that is denial of service. Camera, gusto mong i-open yung camera pero hindi mo ma-open yung camera, okay naman yung driver. Dahil sa virus, hindi mo siya ma-open. So, that is denial of service. Okay?
And then sabi dito, crashing the server. Paano mo ika-crash yung server? Paano mo sisirain yung hardware ng computer? Do you think that the virus can destroy the computer hardware? Pwede bang sirain ng virus ang computer hardware? Yes. Okay. Paano niya sisirain yung hardware ng computer ninyo? Dati kasi yung virus is sa task manager kasi. I-open ko lang yung task manager ko. Open ko lang yung task manager. Okay. So dito sa task manager kasi, makikita mo yung memory. Even yung CPU usage niya. Okay? So for example dito, yung memory is yung pinakamalaki na gumagamit ng memory is si Google Chrome. Ang ginagamit niya is 1,383 megabyte na space ng memory nyo. And then the CPU is 1.6%. Okay? Ang susunod na malaki dito is the OBS 9.8, 10.5% ng CPU usage. Now, dito kasi sa memory na to, sa memory na lang, paano niya sisiraan yung memory ninyo? May limit lang kasi yung memory. 'Di ba? Meron tayong limit na space ng memory natin. Check ko lang yung ano to? Lapay Mirror na joke lang yun. Okay, so like I said, saan na yun? Task manager, nasaan yung task manager? Ito, nawala yung task manager ko. Ayan, itong task manager na yan. May limit lang kasi yung memory. So, again, kapag nag-open ka kasi ng mga applications, gumagamit niya ng memory para mas mabilis niyang ma-process or mas mabilis niyang ma-open yung isang application. So, if you notice, kapag kaka-open mo lang ng computer ninyo and kaka-open mo lang ng application na yun, mabagal siyang mag-open. Pero, the second time na i-open mo yung application na yun, so pag close mo, tapos in-open mo ulit, mas mabilis na yung pag-open ng application na yun. Because, nandoon na sa memory mo yung mga files na kailangan niya. Okay? Mas mabilis na siya. Kasi doon sa, meron tayong computer unit. Okay, computer system. Punta tayo sa computer system. Ay, motherboard na lang. Motherboard. Ito na lang. Ito, kompleto siya. Okay. So for example, itong SATA kasi, this is connected to the hard disk. Dito yung natin, processor natin, and then we have the memory. And then we have the input and output devices. Meron tayong north bridge and south bridge. Ngayon, for example, mag-open ka ng ng application. Pag nag-open ka ng application, kailangan mo ng mga input devices. Okay. Keyboard at saka mouse para ma-open mo yung application. Pag nag-request ka ng mag-open ng application, so from this part, kasi nandito yung input devices ninyo, then pupunta yan dito sa mga microprocessors, yung mga mini processors niya, mini processors, and then kukunin niya doon sa hard disk yung data. And then after that, pag nakuha niya na yung data or information, ipaprocess na ngayon yan sa processor, and then after ng ma-process, babalik niya doon sa output device. Okay? Sa kanya ma-open. Ngayon, ang gagawin ng memory ng computer
is mag-iiwan siya ng data or information dun sa memory mo. Para if in case na kailangan mo yung file, hindi mo na kailangan pumunta ng hard disk. Hindi ka na pupunta ng hard disk para hanapin yung files kasi nandun naman na sa memory nyo. So, ma-open nyo na agad. So, ganun siya gumana. Now, ang virus kasi, pwedeng mag-replicate ng mga process. Pwede niyang doblehin yung process. So, yun kanina, 1,800 data yun. 1,800 MB ang nagagamit. Pwede niyang gawing triplehin. Pwede pa nga niyang punuin yung memory mo. Pag napuno na yung memory kasi, may tendency dyan na masisira siya. Kasi overloaded na siya. Pag na-overload siya, iinit. Pag uminit na yung memory mo, mapuputol yung maliliit na wire. Pag naputol yung maliliit na wire na dun sa memory mo, yun, masisira na yung hardware mo, yung memory. So, pwedeng makasira ng hard drive, So, pwedeng makasira ng unit yung virus because of that. Okay. Kaya ito, overwhelm the server. Use up its resources. So, gamitin mo lahat ng mga resources niya. So, yung memory mo, punuin niya yung memory niya. So, yun. So, pwede niyang sirain. Pero nowadays kasi, hindi na nagagawa yun ng virus kasi we have an antivirus. And even yung security of the operating system, kung mapapansin nyo, dati kasi, noon, wala siyang firewall. But nowadays, kapag nag-install ka ng operating system, meron na siyang firewall. So, mas safe ngayon yung operating system nyo ngayon kaysa yung noon na wala pa siyang antivirus, wala pa siyang firewall. Next, classify security attacks. So, passive attacks. And then we have the active attack. Ano yung passive attack? So, obtain message contents or monitor traffic flows. And then the active attacks naman, masquerade of one entity as some other, replay previous message, modify messages in transit, and denial of service. So, pag passive yung attack niya, parang monitor of the traffic flow. Monitor of the traffic flow, ibig sabihin, bakit nagkakaroon ng traffic sa, yung flow. Ang tinutukoy niya dito for the security dito is the network. Pag dumaan kasi yung data doon sa network, doon sa internet, should I say, pag dumaan na siya sa internet, nagkakaroon na tayo ng traffic kasi marami nang nagsisend ng data, marami nang nagre-receive at saka nagsisend ng data. Okay? So, for example, lahat ng computers dito sa Philippines, and then magsisend sila ng data. So, pagdating doon sa internet, marami na siyang dadaanan. So, nagkakaroon tayo ng traffic. Ito yung tinutukoy niyang monitor the traffic flow. Obtain message content, yes, kasi nga, magsisend nga siya ng data. So, nandun yung message content. For the active attacks naman, masquerade of one entity as some others. Pero ang kwan ko dito is itong last part, denial of service. Ang alam ko sa denial of service, yun nga. So, for example, kung gusto mo siyang mag-print pero ayaw niya mag-print, so that is denial of service. So, modify messages in transit. Ibig sabihin nun, modify, pwede niyang i-alter, pwede niyang palitan, pwede niyang i-edit yung message na ipapadala niya. And so, yeah. Replay previous message, parang, kasi sa network kasi, natandaan ko, meron yung tinatawag nilang crashing ng data. Pag nag-crash yung data mo, hindi niya na ma-receive. Okay? Tapos yung sender naman, hindi niya malalaman na hindi pala na-send yung data dun sa receiver. Pero ngayon kasi, sa computer network, kapag hindi na-receive ng isang computer yung data,
magkakaroon ng notification doon sa sender. So, malalaman ng sender na failed yung, hindi successful yung pag-send ng data. Group experiences, please classify each. Hindi, ano to eh. Next time na lang yan. Okay, so next topic na yan. So, attendance muna tayo before we end our class. Stop ko lang yung recording natin.